Tinawag naman silang mga rascals ng kasamang knight ni Maria. Siya ang supervisor ng grupo nila ni Ash at ni Zen nung kumukuha pa sila ng test. Pagkakita kina Ash at Zen, sinabi niyang hindi pa naman ganoon katagal mula nang huli niya silang makita, ngunit kitang-kita na daw ang laki ng ipinagbuti ng kanilang mga kakayahan. Pagkarinig nito, sinabi ni Maria sa kasama niya na hindi ba daw sinabi na niya ito noon pa, na may kakaiba daw talaga sa batch ng mga knights sa ngayon. Pagkatapos ay nilapitan niya si Princess Ahiro at tinanong kung yun na ba ang bago nitong spirit. Sumagot naman si Princess Ahiro at sinabi na oo. Dahil dito, sinabi ni Maria na tunay itong kahanga-hanga. Pagkatapos ay bumaling siya kay X at tinanong kung gaano na ba daw kalaki ang itinaas ng kanyang mga stats. Ngunit ngumiti lamang si X at hindi sumagot. Sunod naman niyang kinausap ay si Songjun at sinabing mukhang malaki rin ang naging pag-unlad nito. Maya-maya, nagsalita si Den at sinabing tama na daw ang kamestahan at oras na para magbigay siya ng utos. Sa sandaling yun, biglang lumabas ang napakalakas na mana mula sa Ego Sword of Knowledge na hawak niya. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang sealing spell na tinatawag na Gate Web. Sa isang iglap, ay tuluyang nasilang entrance o portal ng dungeon. Namangha naman si X sa kanyang nasaksihan. Samantala, napaisip si Ash at sinabi sa kanyang isipan na sa isang skill lamang, ay nagawa daw ni Maria na tuluyang i-seal ang gate ng dungeon. Nabigla din si Heo nang makita niya ito at sinabi na pagmasdan daw nila kung gaano kalaki ng mana ang inilalabas ni Maria. Nagulat din sina Ahiro at Kyo nang makita nila ito. Sabi pa ni Ahiro, iyan ba daw dapat kalakas ang kapangyarihan ng isang vice captain? Samantala, napansin ni Kyo na tuluyan ng tumigil ang regeneration ng dungeon. Matapos masil ang gate ng dungeon, napaisip si Den. Ayon sa kanya, napakalaki daw ng gate na yun at hindi ito normal. Sa tansya niya, kakayanin lamang ng kanyang mana na panatilihing nakasil ang gate ng kalahating araw. Ngunit agad din niyang binawi ang naisip na yun. At sa tingin niya, ilang oras lamang talaga ang itatagal ng seal. Sa sandaling yun, bigla naman nagsalita ang Ego Sword of Knowledge. Malakas niyang sinabi sa lahat na makinig daw muna ang mga ito sa kanya. Dahil wala na daw silang sapat pa na oras. Tinanong niya ang lahat kung alam ba daw nila kung ano ang tunay na kahihinatnan ng isang dungeon break. Bago sila sumagot ay sinugod naman niya Maria ang mga High Cyclops na palapit na sa kanila. Nagtaka naman sila ni X at Ash at napapaisip matapos marinig ang tanong ng Ego Sword sa kanila. Patanong naman na sinabi ni Den sa kanila na alam naman daw nila siguro na ang mundong ito ay nahahati sa dalawa. Nagsalita naman ang Ego Sword at sinabi sa kanila na tama ang narinig nila. Ipinaliwanag ng Ego Sword sa kanila na noon daw ay sinal ng unang captain ng Night Age ang Demon King at hinati ang mundo sa dalawang bahagi. Ang Demonic Realm at ang Human Realm. Ngunit bilang kapalit nito, nabuo rin ang mga dungeon. Pero hindi malayang dumadaloy ang mana sa pagitan ng dalawang mundo. At sa halip, naiipon ito sa iisang lugar hanggang sa sumabog at bumuo ng isang dungeon. Ipinaliwanag din ng Ego Sword na napakahirap tumawid mula sa isang mundo patungo sa isa pa. Ngunit ang mga dungeon ang nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa dalawang mundong ito. At kapag tuluyan ang nabuksan ang gate ng isang dungeon, makakatawid ang boss o ang master ng dungeon. Pagkarinig nito, nagtanong si Ash kung boss monster lamang ba ang tatawid mula sa kabilang mundo. Sumagot ang Ego Sword na kung yun lamang ang mangyayari, wala sana silang dapat ikatakot. Ngunit sa oras na makatawid ang isang nilalang na mula sa Demonic Realm, dudable o maaari pang triplihin ang lakas nito matapos nitong masipsip ang naipong mana sa dungeon. At kapag ang mismong boss monster ang tumawid, sisipsipin nito ang lahat ng mana na naipon sa loob ng dungeon. Dahil dito, maaari itong maging 12-dosenang beses na mas malakas at maging isang buhay na kalamidad. Magiging sapat ang kapangyarihan nito upang durugin ang lahat ng bansang malapit sa dungeon. Pagkarinig nito, tinanong naman ni X ang Ego Sword kung ganun daw paano naman nila ito mapipigilan. Walang sumagot sa kanyang tanong at tumahimik saglit. At sa halip, may inilabas si Den mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya na ito daw ang mga passes papasok sa dungeon ng Factorial. Ipinaliwanag din niya na 3 lamang ang nakuha niya dahil nagmamadali siya.
Idinagdag pa niyang marami pang mga halimaw ang kailangan nilang harapin at napakarami ring sugatan na dapat nilang asikasuhin. Kaya inutusan niya sina Ash, Zen, at X na sila ang pumasok sa loob ng dungeon upang i-clear ito. Pagkarinig nito, naging seryoso ang tatlo. Agad naman sumagot si Ash na nauunawaan niya ang utos. Habang abala pa rin sina Maria at ang isa pang knight sa pakikipaglaban sa High Cyclops. Sinabi rin ni Den na malamang ay nasa loob na ng dungeon ang mga miyembro ng Hualban Guild. Binalaan niya ang tatlo na hindi basta-basta ang mga yon. Sinabi rin niyang maaaring ikapahamak nila ang quest na ito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. At hindi din maaaring pumasok sa dungeon sina Den at ang iba pang high-level knights dahil kailangan nilang manatili sa labas upang panatilihing nakasil ang gate. Kaya ipinagkakatiwala niya ang quest na ito sa tatlong knights. Buo rin ang tiwala ng kanilang mga kasamahang knights na magagawa nila ito. At pagkasabi nito ni Den ay inihagis niya sa kanila ang tatlong pass. Nasalo naman ito ni X gamit ng kanyang kamay. Ipinaalam din ni Den na tatlo lamang ang bubuo sa party, at si Ash ang magsisilbing leader ng grupo. Tiningnan ni X ang pass na nasa kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi na makakaasa daw silang lahat sa kanila. Bago sila umalis ay tinawag naman ni Princess Ahiro ang pangalan ni X sabay tawag din sa kanya na isang tanga. Napalingon naman sa kanya si X at sinabihan siya ni Princess Ahiro na ito daw ay isang napaka-mapanganib na quest. Idinagdag pa ni Princess Ahiro na posible ring ikamete ni X ang quest na ito sa loob ng dungeon. Pagkarinig nito, kalmado lamang na sinabi ni X na alam na niya ang panganib na naghihintay sa kanila. Dahil dito, sinabi ni Princess Ahiro sa kanya na puno ng pag-aalala na huwag daw siyang mamamatay. Hiniling pa nitong mangako si X na babalik siya ng buhay. Napangiti naman si X at pabirong tinanong kung nag-aalala na ba ito para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi siya mamamatay at huwag itong mag-alala. Maya-maya, sinabi ni Den na oras na upang simulan ang teleportation. Bago tuluyang umalis ang grupo, hiniling pa ni Den na sana ay ligtas silang makabalik. Bago tuluyang ma-teleport, malakas na sumigaw si X at sinabi na kapag nakabalik sila, gusto niyang ilibre sila ng masarap na pagkain. Kasabay nito, makikitang hawak nina Ash at Zen ang kani-kanilang dungeon pass. Pagkatapos ay malakas na inutusan ni Den ang tatlo na umalis na. At sinabi niya na sila na daw ang bahala sa labas at poprotektahan nila ang lugar na ito. Kasabay nito, sabay-sabay na muling sumugod ang mga High Cyclops upang salakayin sila. Agad naman kumilos ang mga knights at nilabanan sila gamit ng kanilang mga skills. Makikita din natin na inatake ni Den ang isang High Cyclops gamit ang Ego Sword at nahati ang katawan nito sa dalawa. At nagsimula ng mag-teleport ang tatlong knights at tuluyan ang nakapasok sa loob ng dungeon. Sa loob naman ng dungeon, mukhang tama nga ang hinala ni Den na ang mga miyembro ng Hualban Guild ay nasa loob na. Sina Graham, Hongdo, at Jonathan. Habang naglalakad, tinanong ni Graham si Hongdo kung nasaan na ang iba niyang kasamahan at tinanong kung tumakas na ba ang mga ito. Napabuntong hininga naman si Hongdo bago sumagot. Ayon sa kanya, basta na lang silang iniwan ni Kim at bigla na lang itong naglaho. Pagkatapos ay tinanong ni Graham kung nasaan naman ang tatlong babae. Bilang sagot, inilabas ni Hongdo ang isang scroll at ipinaliwanag na ikinulong niya ang mga ito sa loob ng kanyang painting dahil baka mapakinabangan pa sila sa tamang pagkakataon. Pagkarinig nito, sinabi ni Graham na napakasama talaga ng ugali ni Hongdo at may sakit ang pag-iisip nito. Ngunit habang naglalakad sila, gumanti naman si Hongdo at sinabing si Graham daw ang huling taong may karapatang magsabi ng ganoon dahil isa rin itong Meniakis tulad niya. Sa halip na magalit, sinabi lamang ni Graham na tinatanggap niya yun bilang papuri at natawa pa. Makalipas ang ilang sandali, may naalala si Hongdo. Sinabi niyang hindi ba't daw may isa pa raw na ipapadalang backup. Sumagot si Graham na oo, at nakarating na daw ito dito. Ngunit bigla silang nakaramdam ng presensya ng ibang tao. Agad na sinabi ni Graham na may paparating. Isa-isa pa niyang binilang ang mga ito. 1, 2, 3. Tatlong mga batang knights daw ang dumating. Idinagdag pa niya na gaya ng kanyang inaasahan, kulang ang mga high-level knights kaya hindi sila mismo ang nakapasok sa dungeon. Sinabi naman ni Hongdo na siguradong planado na ito ng kanilang boss sa simula pa lang.
Pagkatapos ay sinabi niya na ang unang makakakita sa batang may kakayahang magnakaw ang siyang mismong haharap at tatapos sa kanya. Ang tinutukoy niya ay si X. Napansin naman ni Graham na nasa crossroads na sila ng dungeon at naisip niyang alin kaya sa 200 ang pipiliin ng mga ito. At makikita ang 2 pintuan sa kanilang harapan. Sinabi ni Hongdo na siya na ang dadaan sa isang direksyon at ang 2 na ang bahala sa isa. Pagkatapos ay nagtanong siya kung saang bahagi daw ng dungeon naroon ang backup na ipinadala sa kanila. Napangiti si Graham at sinabing marahil ay may hinihintay rin ang backup na yun. At ang hinihintay nito ay ang mga knights sa mismong entrance ng dungeon. Sa kabilang banda, kara-rating pa lamang nina Ash, Zen, at X sa entrance ng dungeon. Ngunit pagdating nila, may isang taong nakaupo na roon na tila hinihintay sila. Pagkakita rito, agad na nagtanong si X kung sino ito. Pagkatapos ay sinabi niyang tumabi na ito at huwag harangan ang kanilang daraanan. Nakita naman ng misteryosong taong ito na 3 mga knights ang nakapasok sa loob. Pero tila bang hindi siya nabahala. At sinabihan pa sila na hindi daw makakadaan ang mga ito. Habang hinuhugot naman ang kanyang espada. Tinanong ni Zen ang taong ito kung kabilang ba daw siya sa Hualban Guild. At seryoso niyang sinabihan ito na kung hindi daw ito aalis sa kanilang daraanan, wala na daw siyang may pagpipilian pa kundi ang pabagsakin siya. Parang hindi naman natakot ang taong ito sa banta ni Zen at sa halip sinabi niya na subukan daw nilang gawin iyon kung kaya nila. At walang kaano ay biglang may lumabas na parang itim na bagay sa likuran nito at inatake niya si Zen gamit nito. Nagawa naman maputol ni Zen ang mga matutulis na bagay na ito. Ngunit, bigla naman nabigla si Zen nang maramdaman niya ang isang pamilyar na mana na nagmumula sa matutulis na bagay na ito. Pagkatapos ng maikling sagupaan, nagsalita ang misteryosong tao. Sinabi nitong nakakainis daw ang espada ni Zen. Idinagdag pa niyang nakakairita rin ang paraan ng pag-asta nito, na para ba daw umaasta siyang kung sino. Kasabay nito, makikitang nakatayo na ang misteryosong tao sa mismong harapan ni Zen. Handa para sa susunod na laban. Itinaas naman kaagad ni Zen ang kanyang depensa at naging alerto. Habang mahigpit na nakatitig sa misteryosong tao, sinabi niyang hindi niya ito maintindihan. Ngunit, agad naman sumugod ang misteryosong taong ito. Sa pagtalon niya ay mapapansin natin na natanggal ang kanyang talukbong. Nagpakawala siya ng isang malakas na sipa kay Zen. Subalit nagawa naman itong masangga ni Zen gamit ang kanyang espada. Habang sinasangga niya ito ay tinanong naman ni Zen ang misteryosong tao kung bakit daw nito hinaharangan ang kanilang dinaraanan. Sabay sambit sa pangalan ng misteryosong tao na Mayo-Mayo. Nang makita nila ni X at Ash kung sino ang taong ito ay bakas sa kanilang mukha ang pagkainis. At hindi sila makapaniwala na isang knight na katulad nila ang humaharang sa kanila. Si Mayo-Mayo pala ang misteryosong taong ito at mapapansin ang kakaibang maskara na suot-suot nito. Iba kaysa sa sinuot niya nung huling laban nila ni Zen sa arena. Agad naman nag-counter-attack si Zen, isang slash attack ang pinakawalan niya. Pero nagawa naman makaiwas ni Mayo-Mayo. Tumalon siya palayo at sinagot ang tanong ni Zen. Sinabi niyang wala siyang oras para sagutin ang ganoong uri ng tanong. Mapapansin naman ang biglang paglitaw ng parang kuryenteng mana sa paa ni Mayo-Mayo at tumalon siya patungo muli kay Zen para umatake muli. Wika pa niya. Hindi ba daw sinabi niya mismo kay Zen na sa susunod nilang paghaharap ay ipapakita niya sa kanya ang tunay nitong kapangyarihan? Naghanda naman si Zen sa paparating na atake. Subalit, hindi pa man tumatama ang sipa ni Mayo-Mayo ay laking gulat ni Zen nang bigla na lang may lumabas na mga matutulis na bagay mula sa mga paa nito at direkta siyang tinamaan ng mga ito at tumagos ito sa kanyang katawan. Nasaktan naman si Zen dahil dito at bumulwak ang dugo nito. Ipinaalam naman ni Mayo-Mayo kay Zen na ang maskarang suot-suot niya ay ang maskara ng Storm Dragon. Dagdag pa niya, isinusuot lamang daw ng kanilang angkan ang maskarang ito sa tuwing may papatayin silang tao. Agad naman kumilos sina X at Ash para tulungan si Zen. Sinugod ni X si Mayo-Mayo gamit ng kanyang dagger. Samantalang si Ash naman ay aakmang babarilin ito. Habang binabaril niya si Mayo-Mayo, sinabi ni Ash sa kanyang isipan na isa siyang traidor. Ibig sabihin lang daw ang Hualban Guild ay naglagay ng isang espiya sa loob ng Night Age.
Gayunpaman, agad na napagtanto ni Ash na wala siyang paraan upang ipaalam ito sa iba pang mga knights na nasa labas ng dungeon. Samantalang si X naman bago makalapit kay Mayo-Mayo ay sinigawan niya ito. Tinawag niya itong tanga at sinabing bumalik na ito sa katinoan. Ipinaalala rin niya na isa ito sa kanilang mga kasamahan. Nagawa naman masangga ni Mayo-Mayo ang combo attack nila ni X at Ash gamit ng kalasag na kanyang ginawa. Hindi naman makapaniwala si X na nagawa niya ito. Nagsalita naman si Mayo-Mayo pagkatapos. Sinabi niya na huwag daw masyadong maging close sina X sa kanya. Dahil sa umpisa pa lang daw ay magkaaway na sila. Kung kaya sinabihan niya si X na mukha daw yata siya ang dapat na matauhan. Bigla naman may lumiwanag ng napakalakas. At makikita na mula pala ito sa skill ni Zen na tinatawag na Azurius Sword, ang Half Moon Slash. Ginamit niya ito para atakihin si Mayo-Mayo. Nagawa naman itong masangga ni Mayo-Mayo at siya ay napaatras. Sinabi naman ni Zen sa kanila ni X at Ash na kaya na daw niyang harapin si Mayo-Mayo ng mag-isa. Kaya sinabihan niya sina X at Ash na magtungo na sa boss room. Ngunit, mukhang nagalit naman si Mayo-Mayo nang marinig niyang nagsalita si Zen. Sinabi nito na hindi niya talaga gusto ang paraan ng pagsasalita ni Zen na tila ba daw napakataas ng tingin nito sa kanyang sarili. Samantala, habang tumatakbo si Ash, may bigla siyang naisip. Napagtanto niya na ang pinakamahalaga nilang unahin ay ang pagpigil sa dungeon break. Kailangan daw muna nilang tapusin ang quest upang makabalik at may paalam sa iba ang tungkol sa nangyayari dito. Pagkatapos nito, mas binilisan pa ni Ash ang kanyang pagtakbo patungo sa boss room. Habang papalayo, malakas niyang pinasalamatan si Zen at sinabing ipinagkakatiwala na daw niya ang lahat sa kanya. At agad niyang tinawag si X at sinabing umalis na daw sila. Agad namang sumang-ayon si X sa sinabi niya at sinundan niya si Ash. Ngunit nang malapit na sila sa entrance ng dungeon ay napansin naman sila ni Mayo-Mayo. Malakas itong sumigaw at ipinaalala na sinabi na niyang hindi daw sila makakaalis dito. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang harangan ang kanilang daraanan at pigilan silang makarating sa boss room. Napatigil naman sina X at Ash nang makita nilang may humaharang sa entrance. Napatanong si X na kung isa ba daw itong pader na bakal. At napatanong din sila kung si Mayo-Mayo ba daw ang gumawa nito. Kaya nilingon ni X si Mayo-Mayo at sinabihan niya ito na tanggalin na daw niya ang harang. Mapapansin naman si Zen na hinanda na ang kanyang sarili para umatake at sinigawan sina X at Ash na umatras. Dahil siya na daw ang baalang mag-clear sa daraanan nila. At ganun nga ang ginawa ni Zen, nagpakawala siya ng ilang mga slash at matagumpay niyang nawasak ang entrance. Agad naman kumilos sina X at Ash para pumasok sa loob. Pero bago sila makapasok ay nagpasalamat muna sila ni X at Ash kay Zen. Sinabi rin ni X sa kanya na huwag na daw itong mag-alala dahil sigurado siyang pababagsakin niya ang boss monster. At kahit naiinis si Mayo-Mayo dahil dito, ay wala naman siyang may magagawa pa kundi hayaan na lamang ang dalawang makapasok. Wika pa ni Mayo-Mayo inaabangan na daw niyang makita ang buong lakas ni Zen. Idinagdag pa niyang talagang nakakairita at napakagarapal ng mga taong nagmula sa Blue Land. Samantala habang patuloy sa pagpasok sina X at Ash ay bigla na lang silang natigilan nang makita ang isang crossroads. Kaya napagpasyahan na lamang nila na magkita na lamang daw sila sa entrance ng the boss room. At dito na nagsimulang maghiwalay ng landas sina X at Ash. At sa sandaling yon, wala silang kaalam-alam na sa mismong crossroads na ito, tuluyan ng magbabago ang kapalaran ng dalawang binata. At mula roon, tatahakin nila ang magkaibang landas na hindi na kailanman muling magtatagpo. Sa landas na tinahak ni Ash ay dito niya makakaharap si Hongdo na makikitang nagpipinta sa isang pader. At sa kabila naman, si X, dito niya makikita ang dalawang tao na naghihintay sa kanya. Tinanong ni X kung sino daw sila. Saad pa ni X, tigilan na daw nila ang pagharang sa kanilang dinaraanan at hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi at lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat nang nakita niya ang isa sa dalawang taong kaharap niya. Isang pamilyar na mukha, kaya agad niya itong tinanong kung bakit ba daw ito nandito at paano daw siya napunta dito. Tumawa naman ang isa sa kanila nang makita niya ang reaksyon ni X at siya ay nagsalita. Sinabi niya na totoo nga daw ang kasabihan,
Natiyak daw na magtatagpong muli ang magkaaway sa isang makitid na landas. Pagkatapos ay pabiro niyang tinanong si Jonathan na kung hindi ba daw nito na-miss ang mukhang yan. Napatahimik naman si Jonathan saglit at ang tanging lumabas lamang sa kanyang bibig ay ang pangalan ni X. Sa sandaling yun, nang sigurado na siyang kilala niya ang taong ito, ay bigla na lang napatulala si X at ang tanging nasambit niya lang na salita ay ang pangalan na Jonathan. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.